I believe that we are on the very borders of the eternal world. Our life work now should be to prepare for eternity. We know not how soon our life work here may close, and how essential that our low, sinful nature should be overcome and we conform to the image of Christ. We have not one moment's time to squander. Our lifetime is granted us to seek. Eternal life, God has granted us a probation, and if we live over 80 years and 10, how short it is this period to work out our salvation. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa atin pong mga manonood. Sa hapon pong ito, tayo pong magsimula sa isa pong panalangin. Dakila po naming Ama, Diyos na makapangyarihan po sa lahat, lubos po ang aming papuri at pasasalamat sa isang hapon na naman po na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po, Ama, sa biyaya ng pag-ibig, pag-asa at higit po sa lahat sa biyaya ng kalusugan. Dalangin po namin, Ama, na ang lahat po ng mga magsisipakinig, Panginoon, sa araw pong ito ay marami po kaming maibahagi sa kanila. At nawa din po, Ama, kami po ay maraming matutunan sa amin pong mababasa sa araw pong ito. Maraming salamat po, Ama, sa lahat po ng ito. Kalaki po ng aming pong paghingi ng kapatawaran at paghingi po ng pasensya, Panginoon, sa amin pong mga nagagawang pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa atin pong mga manonood ngayon, ipagpapatuloy po natin ang atin pong topic na sinimulan about the essence of amino acids. So ngayon, mga kaibigan, bago natin ipagpatuloy yan, nais ko lamang din basahin ulit, Doc, no? Pag nilay-nilayan natin, itong binasa natin sa pasimula regarding dito sa Pulling Borders. Actually, yes, na kasalukuyan nga yung napakabilis na nangyayari ngayon sa kasaysayan mo sa libutan. And it is really something to think about, that we must realize that we are getting close to the final edge. And that particular quotations from the Spirit of Prophecy, when we talk about that we are approaching the, kung tawagin namin yan sa Amerika, border eh. Pag pupunta kami ng Mexico, pag nandun kami sa San Diego, kabila nun Mexico. Yes. So pag sinabing nandun na tayo sa malapit na at nasa border na, ito yung time ng pagninilay papahalaga sa time na pinagkakalooban ng Panginoon sa atin, na kailangan makakonform na tayo dun sa tinatawag na how essential that the low sinful nature should be overcome. Kasi ito yung experience ng God's people before the final visitations of Jesus that everybody must overcome. Ano yung i-overcome? Kasi alam natin sa Great Controversy, pinag-aralan ko yung Great Controversy sa kabuuan Ang pinaka hinihingi doon, obedience with all the requirements of God Na talaga itong labanan between Christ and Satan is soon to close. Ang sabi doon the Great Controversy between Christ and Satan, ito sa 518 ng Great Controversy, has been carried forward, which is soon to close. Ang pinopoint natin dito, yung tatapusin na ng Panginoon yung labanan na ito napakaganda naman, napakarami kang mababasa na talagang sa loob ng panahon na binigay sa Kanya, tatapusin din ng Panginoon ng kasalanan ng tao. At sa Kanyang kaluwalhatian, walang pwedeng makaharap. Kaya kung meron kang kasalanan na hindi mo pa na-overcome, masusunog ka kung yan ay hindi mo yun mahingi ng kapatawaran. Yes. Alam mo, Dok, ang ganda nung pangbungad natin sa atin pong mga manonood kasi talagang nandito na tayo sa last days and we need to overcome everything with God, with God's help. At napakarami ngayon ng mga naghihirap. Hindi lang sa karamdaman, kundi sa financial. Kaya nagbibigay sa atin ang mundo, walang kasiguruhan kung wala ang Panginoon sa ating buhay. Kaya ito yung panahon na talagang hindi lang exciting, kundi talagang ito yung time talaga na, kumbaga sa labanan, talagang nasa finish line. Wala naman nagre-relax pag nasa finish line ka na. Yes. Lahat naghahanda. Siyempre ayaw ng kaaway na maagaw tayo ng God. Kasi pinaglalaban tayo ng God. Tayo yung involved dun sa Great Controversy. Tayo yung pinaglalabanan Kung saang side ka
papanig. Yes. Kung side ng Panginoon na alam mong panalo, at sa side ng kaaway na alam mong talo yan. Eh tayo ba naman, alam naman natin ang mangyayari, saan ka pa ba papanig? Yes. At saka alam mo, Dok, no, sa atin pong mga manonood, isa din po sa talagang koneksyon nitong last days, itong pabalita regarding po sa 8 laws of health. Because this is the right hand of the gospel, Ito di ba, yung Dok? message ng third angel message, yung loud cry. Healing Yes. will take place. Many will be blessed by giving them what you call it, natural healing. Anyway, ang sabi dito sa sa Christ Object Lessons 283, there are only 2 classes in the world today. And only 2 classes will be recognized in the judgment. Those who violate God's law and those who obey it. Dalawa lang. Isang masunurin at isang pasaway. Ganon din naman sa ating pamumuhay sa araw-araw, pati ang ating pangkalusugan ay kailangan nating mabantayan. At ang sabi pa dito sa page 42, the Lord requires a living sacrifice of mind, soul, body, and strength. All that we have and are is to be given to Him that we may answer the purpose of our creation. Nire-require talaga tayo na yung buhay na handog, ang hinihingi niya yung ating buong pagkatao, buong pag-iisip, at buong kalakasan ng ating katawan. Dahil alam naman natin na sasagot tayo kung ano yung ginawa mo sa iyong katawan. Yes, ayan. Thank you so much. And we are accountable in anything we do. Kaya doon sa 2 Corinthians 5:10, binanggit doon na nasa panahon tayo na kung ano yung ginagawa mo sa oras ng paghahatol, i-account mo kung ano yung ginawa mo sa kalusugan mo. At sa bahagi ng kalayaan ng Panginoon na mamili ka kung sinong pipiliin mo. Kaya tuloy-tuloy tayo nag-aaral dahil paano maalagaan ang mind mo kung ang kinakain mo yung nakapagpapalabo ng isip mo. At paano mo maalagaan ng katawan mo kung ang kinakain mo rin hindi match dun sa ibinigay ng Panginoon sa tao. Kaya yung ating buong lakas, ang ating pagkatawan, at ang ating buong kisama. Kaya sabi sa Matthew 22:37, love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Yan daw yung unang utos ng Panginoon. And then love your neighbor. As yourself. Alam mo, nang binasa ko yung love your neighbor, yung sa Mateo 5:43, ang ganda ng pagkabanggit doon eh. Siguro, anuhin natin, kasi talagang ini Matthew 5:43 and Matthew 5:44. Siguro basahin natin kasi para kahit pa paano mabigyan natin dan kung bakit kailangan nating balik-balikan at ating unawain bakit meron pang kaalamang pangkalusugan. Sa page 43, ang sabi dito, you have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies. Bless those who curse you. Do good to those who hate you. And pray for those who spitefully use you and persecute you. Hindi biro ito. Paano mo mamahalin yung kaaway mo? Na ito yung perfections na binabanggit doon sa 5:48. Doon sa Mateo 10:36, meron ako ditong binasa na nagbibigay ng ano sa atin. Matthew 10:38. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, no? Napakaganda ng isang halimbawa ni Jesus na minamahal niya kung sino ang kumukutsa sa kanya nung panahon niya. At ito yung mga binabahagi natin na katulad ng binabanggit ni Doc. Sige, Doc. He who loves father and mother more than me is not worthy of me. And he who loves son or daughter more than me is not worthy of me. And he who does not take his cross and follow me after me is not worthy of me. He who finds his life will lose it, and he who loses his life for my sake will find it. Ang ibig ko lang point dito yung pag-ibig mo sa kapwa mo at mamahalin mo yung taong hindi ka ibig-ibig at yung mismong kaaway mo, hindi ordinaryo to. Totoo. Ang tanong, sino yung mga, alam ba yung family mo sa huling araw?
yung pa yung kaaway mo. Totoo, Dok. Pero ang tanong, mahalin mo. Yes. Kunyari, hindi kayo magkasundo ng pamilya mo, ng biyanan mo, ng manugang mo, o ng kapatid mo. Eh, yun yung binabanggit na kapitbahay mo eh. Nakasama mo araw-araw eh. Kaya yung good news na ibig kong bigyan ng daan ngayong hapon, na pag pala yung pamamaraan naman, di pa bang rich in goodness and mercy and truth, yung mercy and love, gracious, yung ano ng ating Panginoon. Ang sekreto pala ng tao doon sa pampahaba ng buhay at pangpabata, eh yung magkaroon ka ng tinatawag na pag-ibig na wala kang hinihinging kapalit. Na kung may nagkamali sa'yo at meron mang nangaaway sa'yo, kailangan maging katulad ka ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya pag ang puso mo ay lagi ng cool at lagi kang walang dinaramdam o yung bitterness sa puso mo o negative attitude sa putak mo, ang tendency, sa Biblia nga, binanggit doon, a merry heart doeth good like a medicine. Amen. Ngayon, ang tanong ito. Ngayon, sa pag-aaral, nakakabata rin pala ito. Yes. Alam mo, Dok, no, nabanggit mo yan, no, na itong dito sa Proverbs 7. Di ba nung nakaraan yung intermittent? Na 2,000 times na mag-produce ang human growth hormone para ma-reverse ang aging. Eh, mas matindi ito. Totoo, Dok. Ito yung pinakamatinding pang-reverse ng edad. Yes. At magandang pampagaling. Totoo, Dok. Go ahead, paliwanag mo. Ang ganda nito. Yes. Alam niyo po, no, itong binabasa ni Dok, yung sinabi niya nasa Proverbs 17 verse 22 na a merry heart doeth good like a medicine. And also, Dok, ito pa, gusto ko lang din i-add yung nasa Proverbs din, 12:25, na ang nakalagay dyan, anxiety in a man's heart weighs him down, but a good word makes him glad. O, di ba, Dok? Kasi according to study sa atin pong mga manonood, according to Harvard Health Publishing, a positive mindset can help your heart, our heart. How does thinking positively affect our heart? Many studies show that people prone to negative emotions have a higher risk of heart disease, and negative emotions are associated with the release of stress hormones and the physical stress response, resulting in a higher heart rate and blood pressure. So, ibig sabihin pala, Dok, pwede kang magkaroon ng sakit sa puso. Yeah. Diba? Not only that, nagsisayang kang liver mo. Yes. Ang brain mo. Hindi alam na iba na lumalapot pa yung dugo ng tao. Totoo. At tataas ang blood pressure mo. Eh samantalang, kung wala kang dinaramdam, huwag mong mahalin yung mga taong yung nagmamahalan sa'yo. Yes. Mahalin mo rin yung mga taong kumakalaban sa'yo. Totoo yan, At pag Dok. nagawa mo ito, nasunod mo yung requirement niya. Love your God with all your heart and your neighbor. Alam mo, sa totoo lang, And Dok, who's your no? neighbor? Unang neighbor mo, pamilya mo. Yes, totoo yun. Alam niyo po sa atin atin pong mga At ang neighbor manonood. natin, yung kapatiran natin sa church, huwag naman natin hatulan kaagad. Yes. Hindi naman yung a-applyan mo agad ng divorce. Totoo din Hindi, yan, Dok. marami naman ganyan eh. Kung mo ba merong katiwalian sa loob ng iglesia? Kung mo ba maraming mga... Siyempre, hindi naman natin hawak ang isip nila. May kanya-kanyang journey yan. Yes. At for example, leadership, meron din problema. Sino tayo para humusga? At ang ating point dito, sa halip na hatulan mo, idalangin mo, mahalin mo pa. Pero Dok. tatayo ka sa prinsipyo. Yes naman. Huwag naman yung kung mo ba naman silent ka, paliwanag mo yung reason kung Totoo. bakit kailangan itayo natin ng pamantayan, Yes, ng kasi pangkalusugan. Yun naman At talaga. kung sakali man na merong mga hindi pa naintindihan kung bakit pinopromote natin ang pagbe-vegetarian, laging bukas ang ating pintuan. Amen. Thank you so much, Doc. Sa atin pong mga manonood, no, ang ganda na ng pinag-uusapan natin regarding sa last days. Ito bago tayo Sige, Doc. kasi pinag-usapan natin yung how to reverse the aging process. Yes. Na natutunan natin na exercise at itong tinatawag na intermittent diet at pagbe-vegetarian, pagkain ng natural, nadagdagan pa nitong a merry heart doeth good like a medicine. Ano pang hihintayin mo? Ano pang hahanapin mo? Lahat ng pampabata naririto. Totoo. Pero meron pang isa dadagdag ko. Gusto ko yun malaman, Doc. Ano yun? Ito yung matindi. Ano yan? Matulog ng maaga. Totoo yan, Dok. Naku, sa atin pong mga manonood, nakakabata talaga siya ng balat at nakakabata ng mukha. Kaya kung ating tatanungin kung ano yung anti-aging, huwag na kayo maghanap ng mga nabibili dyan na kung ano-ano. Pinapahid, yes. Oo, Totoo okay yan, naman Dok. yan, pero kailan natural? Oo. Baka nagtataka yung mga manonood natin, bakit ako biglang napahinto? Kasi alam mo, Dok, sa sobrang busy ko din, ako po ay isa na sa mga tinatamaan sa tanong ni Dok. Talagang mahirap ang ating Bakit? pinag-uusapan. Alam mong umibig at magmahal. Oo. Yan ang pinaka-exciting na bahagi ng buhay. Totoo yan. Alam mo, pag minahal mo yung hindi ka ibig-ibig, Mm. pakiramdam mo ba,
pinipray mo pa eh. Yes. Totoo yun, Dok. Alam mo, yung pag-ibig Ito na yung magiging nararamdaman. karakter ng bayan ng Diyos bago dumating siya sa ikalaw eh. Yes. Kaya nga sila Stephen, habang binabato, pinananalangin pa eh. Yun yung kailangang mamutawi sa puso, sa isip ng ating mga mananampalataya Yes. na magmahalan. Ito yung misyon natin, kung paano sundin yung kalooban niya. Ito yun lang, mahalin mo ang Panginoon ng buong puso mo, mahalin mo yung kapwa mo, pero madaling lumabas sa bibig ito. Pero pagdating sa pagiging totoo, hindi ganun kadali na labanan ito. Totoo yan, Dok. And also, no, gusto ko lang magdagdag kasi pag minsan, di ba, yung love na nararamdaman natin sa towards or yung nararamdaman natin mismo doon sa mga hindi natin kasundo or yung mga nakakaaway natin or nagkakaroon ng alitan. I think ako personally, Doc, ang nararamdaman ay awa. Kasi gusto mo siyang mahalin at gusto mong ibahagi sa natin kanya. yung negative, ibig sabihin yung puro pintas. Totoo, Doc. Kung meron mang kapintasan ng iglesia, wala tayong magagawa eh. Totoo. Tao din yan. Totoo, Doc. Kaya nga, di ba, may word talaga, merong sinasabi sa It Bible looks na to fall, but it magkapikan. will not fall. At sinabi pa nga doon na infeeble and defective, but still the apple of the eye. Yes. Ang in iglesia God's yan eyes. na ating Totoo. kinabibilangan ay ibig ng Panginoon na mawala tayo sa kondisyon ng kung tawagin ay malahininga. Ayun. Thank you so much, Doc. Alam niyo po sa ating mga Alam mo yung manonood. Laodicean message? Oh, sige, Doc. Message ng repentance ito. Magsisi kayo mga anak ko at kumakatok siya sa pintuan na buksan ng mga anak niya. Yes. Dahil nandiyan lang lagi siya. Totoo. Papasukin natin siya sa hindi puso niya tayo natin. iniiwanan. Totoo, Doc. Amen. Thank you so much, Doc. And sa ating pong mga manonood, simula pa lang po yan, patikim pa lang po yan ng pagmamahal ng kaalamang pangkalusugan sa bawat isa po sa atin. Pinag-uusapan natin ng kalusugan. Yes. Lulusog ka pa kung lagi kang galit. Ay, hindi, Doc. Naku, tatanda ka lalo. Alam mo ba na meron pang study na kailangan pala nating tumawa ng 40 times a day? Totoo yun, Doc. Alam mo sa atin pong mga manonood, ang dami nating pinag-uusapan regarding sa love, and yung love na yon ay namumutawi din dito sa kaalamang pangkalusugan dahil nais naming ibahagi sa inyo itong 8 laws of health. Alam mo, Doc, ang dami nagme-message sa atin na At gusto may nila. pagkain nagpapasaya. Ayun, naku naman. Doc, ano ba yung pagkain? At may pagkain nagpapapangit. Uy, totoo yan, Doc. At may pagkain nakakainis. Naku, parang gusto ko malaman. Nakakainit ng ulo. Aba? Kaya kung hindi natin alam kung ano yung ating kakainin, alam naman natin gulay ang nagpapasaya eh. Yes. Katulad nga lang tinatawag na brain tonic sa saging eh. Magandang pampatanggal ng init ng ulo yan. Totoo, lalo na sa mga misis. Yeah. Ayan, thank you so much, Doc. Ito naman po mga kaibigan, batiin na po natin ang ating pong mga kaibigan na nagkomento at nag-message po sa atin dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Katulad ni Annabel Abana, 1408, sabi niya, "Hi po Doc Tam and Ma'am Gladden, sana po isa ako sa mabigyan ng books. Lagi po akong sumusubaybay sa program nyo at marami po akong natututunan. At the same time, nag-i-enjoy po ako sa inyong dalawa ni Doc. Maraming salamat po." Ito naman, Doc, sabi niya, "Taga Iloilo po ako, 50 years old at marami po akong nararamdaman kaya gusto ko pong matuto kung paano magkaroon ng healthy lifestyle sa pamamagitan ng program nyo. Kaya maraming salamat. Maraming salamat din po and God bless po. Nawa po ay magkaroon lang po yung simpleng diet, di ba, Doc? Yung mga steamed natin, yung mga laga, at saka iwasan natin yung mga prito, yung matatamis, maaalat na mga pagkain. Ito pa, sabi naman ni Jonel Moralde, "Salamat sa Kaalamang Pangkalusugan at sana mabigyan din po ako ng counsels on diet and foods." Ito naman, from Lilibet Maano, "Ma'am Gladden and Doc Tam, pwede po ba akong makahingi ng book na yan about sa health?" Ito pa, sabi niya, Evelyn Pamisaran, "Good day po, Doc. Pwede po ba akong makahingi ng counsels on diet and foods?" Alam mo, Doc, I hope and pray na itong mga nanghihingi sa atin or kailangan nila ng libro, ng counsels on diet and foods, itong Steps to Christ, ay makatulong po talaga sa inyo. At hindi lang po itong program ng Kaalamang Pangkalusugan, kundi ibahagi nyo po. Pag nabasa nyo ang counsels on diet and foods, page per page, from back to back, diba, Doc? Talagang kasi hindi pwedeng kalahati eh. Kasi yes. paano Buo dapat. Kasi nung una, inalaw niya yung gatas ang milk, ang itlog. Yes. Later, at the end, dumating yung time na talagang wala na. Wala na. Ayan, thank you so Kaya much, kung minsan Doc. ginagamit ng iba yung, di ba, time and place must be considered. Yes. Kung minsan ginagamit ng iba yung mga nauna na kasaysayan ng proseso ng transition period ni Ellen G. White. Pero dumating din yung time na naging vegan siya. Yun. Lalo na ngayon.
Ilang daang taon na yung nakakaraan. Yes, at saka grabe na ang nangyayari sa mundo natin, Dok, di ba, sa mga pagkain. Kaya ito pa po, mga kaibigan, sabi ni Jed Tumamak, Dok, sana makapunta ako sa office mo. Nako, literature evangelist po ako at kakaumpisa ko pa lamang na mag-complete vegan. I'm impressed about your dedication, about health ministry based on the Bible and the spirit of prophecy, on health and healing and by God. Tapos sinare niya yung about sa Ezekiel 47 verse 12 and by Ellen White on counsels on diet and foods. Tapos and to all your viewers. So God bless po sa inyo pong ministry. Ayan, maraming salamat po, Brother Jed Tumamak. Ito naman, sabi naman ni Herminia Rabino, good afternoon po, Doc and Ma'am Glad. Sana mabigyan din po ako ng counsels on diet and foods. Maraming salamat po and God bless. Ito rin, yun, may nagre-request dito, Doc. Si Jocelyn Acosta, sabi niya, Happy Sabbath po, Doc. Nais ko po sanang magkaroon ng book, kaya lang po nasa Dubai po ako. Pero po may pamangkin ako sa Cavite, baka po pwedeng ipakuha ko na lang sa kanya or pwedeng ipadala po sa Cavite. And lastly, sa ating anyway, para siguro mas mabilis, yes, Doc. Ilagay natin dun sa union office yung mga aklat. At kung sila may mga utusan, pipikapin na lang. Yun, mas mabilis yun. No? Sa North yun. Philippine Union Conference po sa Pasay City po ang ating pong ang ating pong himpilan. Okay, ayan. Thank you so much, Doc. At maraming salamat po sa lahat po ng nagkomento, mga nagsuggest at yung mga kung may prayer request po kayo ay isend nyo lamang po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Doc, ang dami nating mga binate, ang dami nating napag-usapan, ngayon dumako tayo. Kasi meron tayong mga natirang mga essential amino acids na hindi natin na-discuss the past few ini-scratch lang naman natin yung mga benefit ng amino acid. Yes. But in reality, talagang ito yung pundasyon ng dugo ng tao. Pag pinag-usapan natin ng pundasyon, yung pinaka tibay ng tahanan at tibay ng ating katawan, kailangan siguraduhin natin solid yung laman. Yun. Totoo, Dok, no? Hindi hangin. Dapat talagang makasiguro tayo na talagang tama yung laman. We are going to do the best we can to see to it that we are going to put something class A. That we are not gonna take for granted of this very special gift given from God. And that's what this information is all about. So since that we are talking about essentials, we believe that as God's people must have some quality knowledge in that particular subject. And at the same time, we are talking about wisdom. But that thing or wisdom will not become wisdom unless you practice it. Totoo, Doc. It's experience. Hindi pwedeng maging wisdom yan kung napakinggan mo lang pero hindi mo naman ginawa sa iyong buhay. Ayan. Thank you so much, Doc. Ito na, Doc. Simulan natin, Doc. Ang mga natitirang essential amino acids na kailangan ng ating katawan, itong tryptophan. Okay. Doc, ano ba itong tryptophan? Nakakabawa siya ng ating... Actually, part ito ng, ng neurotransmitter na kailangan natin na, pinag-usapan natin sa serotonin. Itong serotonin ay vital ito. Dahil yung ating mood at yung sleep regulator, at the same time, sa focus ba? Pagka medyo kulang ka rito, di ba kung minsan, marami yung nalulugi sa negosyo eh. Totoo. O kaya naman, naglalaro ng basketball, walang focus. Hindi makashoot. Kaya ang nangyayari, parang hindi niya makuha yung tama. Eh, may bahagi pala ang tryptophan dito. Saka yung panlasa, yung vital appetite. Siyempre, kung pagka minsan binabaliwala natin itong mga ganitong uri ng mga material, but we don't even realize that this is something very important. Yes. Especially paying more, attention with that particular subject. Kaya pag pinag-usapan natin ng amino acid, ay talagang buhay ito. Ito yung tinatawag na pundasyon. Ito yung tinatawag na kabuuan na talagang nagre-represent. Na talagang dito natin makikita yung kung anong klaseng steward ka. Yun. Grabe, no, Doc? Alam mo, Doc, isang study sa atin pong mga manonood ang nakasulat po sa healthline.com and it talks about may help with mood. Ano daw po? Yung tryptophan natin. A review that included 11 high-quality studies found that taking 0.14 to 3 grams of tryptophan per day could help decrease anxiety and increase positive mood in generally healthy people. Ibig sabihin pala, kasi Dok, pag-usapan natin na for the past few episodes natin, pinag-uusapan natin ano ba yung mga sources nitong essential amino acids natin, which is yung mga green juices natin, yung mga seed-bearing, fruit-bearing natin. Kaya nga yung binabanggit ko na we must be green-minded people. Yes. Kaya yung yung serotonin na yan na kailangan ng tryptophan, actually, di ba, sleeping aid ito.
Ang taong tama yung tulog, ano yan mood, ano yan nasa mood yan. Ay, totoo, Dok. Subukan mong makipag-usap sa taong puyat. Naku, mainitin ang ulo niyan, Dok. Problema yan. Yes. Kaya napakahalaga na magkaroon tayo ng, ano tawag dito, yung, ganun ba yun? Yung bang magkaroon ka ng kaisipan na, naku po, sayang. Open-minded ka dapat. Yung maisipin mo na, katawan ko pa naman ito. Hindi yung bara-bara ka, kung pa kabataan ka. Kasi alam mo, yung mga kabataan kasi, kung pagka minsan, na-adulterate nila yung tinatawag na bahagi, na for example, dopamine. Sa halip na mag-take ka ng mga, yung binanggit natin kanina, yung L-arginine. Yes. Nagtitake sila ng mga stimulating type of alcohol, coffee, or yung mga energy drink para lang magkaroon sila ng instant energy. But in reality, they are just actually destroying themselves. Hindi natin pwedeng alter. Yes. O papalitan natin yung mga... Kaya marami yung pag walang kape, ang umaga nila, para bang walang kulay. Totoo. Yung gising nila sa umaga. Yes. Samantalang pwede namang mag-lemon at mag-ginger tea. Totoo yan. Naku, favorite ko yan. No? Wag lang sosobra mga kaibigan kasi nakakasira din po ng atin pong vocal cords kasi maanghang siya. Ito pa, Dok, yung phenylalanin natin na isa din sa mga importante na amino acids natin dahil katulad nung tryptophan, Dok, ay talaga nakakatulong po ito dun sa neurotransmitters natin. Katulad ng yung tyrosine natin, di ba, Dok, na nagpo-produce siya ng melanin. Ibig sabihin, yung sa ating color po ng ating pong skin and also yung sa hair natin. Yung dopamine na binabanggit kanina ni Dok na kung saan nagtitreat siya ng mga low blood pressure, yung low heart rate at ng cardiac arrest. Ibig sabihin, nino-normalize niya, di ba, Dok? Yeah. So ito pa, yung epinephrine natin na nagtitreat din siya ng mga allergic reactions. Ibig sabihin, hindi na pala kailangan natin magpasaksak ng kung ano-anong mga medications, kundi dapat kumain lang tayo ng mga rich foods na merong phenylalanin, katulad ng yung mga green juices natin. Kaya itong phenylalanin, ginagamit ko lagi ito na napakaganda sa brain paganda sa utak Yes. Kaya gusto mo maging maayos yung utak mo at maging mabait ka, maging maayos ang pag-iisip mo. Totoo, hindi Dok. pwedeng walang ganitong uri ng amino acid. Yes. Ay, may nakalimutan pa pala ako, Dok. Yung norepinephrine natin na nagtitreat din siya at nagkokontrol ng ating pong BP at ng cardiac arrest. So talagang importante lahat itong mga ito na dapat natin pinag-uusapan at kailangang matanim sa isip natin na we need to be green-minded people, di ba, Dok? Yeah, just imagine, si Haring Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. Yan. Kasi po, kinain yung damo dun sa kaparangan. Totoo yan, Dok. O, naging humble Totoo. And then tumingin siya sa langit na Yes. para lang malaman niya na talagang wala tayong pagmamayabang. Yes. Kahit ano pa yung naabot mo, kahit ano pa yung position mo, kahit hari ka pa, dapat mong tanggapin ang katotohanan. Lahat ng bagay na tinatanggap mo, o ano man ang nasa sayo, kay mayaman ka man o mahirap, o mataas ang pinag-aralan, in the eyes of God, we are just the same. Yes, that's true. Ito pa, Dok, sa atin pong mga manonood, yung tinatawag nating methionine, which is, meron pala itong role sa metabolism. Kasi nung last episode natin, Dok, pinag-uusapan natin na dapat pala mailabas natin yung ating binabanggit pong ko mga lagi dumi, na toxin. sa mga lecture ko, for example, nga yung interactions ba ng mga nutrients and vitamins and so on and minerals. Pag kulang ka sa methionine, yung absorption ng zinc at ng selenium, especially mga selenium minerals, ang selenium, to be honest with you, habang pinag-aaralan, napakaganda yun sa immune system. Yes. Kaya pag may cancer ka, selenium ang number 1 namin binibigay. Dinadagdagan lang namin ng echinacea. We combine that together. Zinc plus selenium, vitamin C, it's good for any kinds of infection or kung may cancer ka. This is one of the best one. Okay. Ngayon, ang tanong dito, kung walang methionine, paano Yes. magkakaroon ng tinatawag na, hindi pa katulad ng tubig. Maraming umiinom ng tubig. Pero pag walang minerals yan, hindi magiging ganun ka-epektibo yung pagpasok niyan sa cellular level. At para makapasok yan, lagyan mo ng, kurutan mo ng konting Celtic salt. Yun. Celtic or Himalayan salt. Or Himalayan salt. Yun. Okay. Thank you so much, Doc. Kasi alam mo sa ating pong mga manonood, kung hindi po natin pag-aaralan kung saan ba yung sources nitong essential amino acids natin, tayo po yung kawawa. Kasi yun yung pagkain ng ating pong cells, ng ating sasabihin nerves. ng iba, bitingan, may edad na kasi ako siguro, kaya ganun mahina ang metabolism ko. Masyado na akong tabayin, konting Totoo. kain ko lang, tumataba na ako.
Pero hindi nila alam, ang problema yung methionine. Yun, kulang sila doon. Kulang. Yes. Ito naman mga kaibigan, ang tinatawag natin na threonine. Ito yung last sa atin pong mga essential amino acids na kung saan ito po ay nagko-convert again. Itong alam mo Dok, napansin ko lang itong lahat ng mga essential amino acids natin, talagang nakakatulong siya na may part doon sa atin pong neurotransmitter. So yung dopamine natin, yung serotonin natin, yung norepinephrine natin, yung epinephrine natin. Dahil ito yung meron siyang connection sa ating mood, sa ating appetite, sa ating sleep pattern. So ibig sabihin pala Dok, lahat ng essential amino acids ay kailangan ng katawan natin dahil paano tayo magkakaroon ng magandang tulong? Pinag-aaralan ko itong functions ng mga essential amino acid and the other essential amino acid, talagang napakalaking tulong talaga sa neurotransmitter. Yes. All of them are doing the same function. Akala ko nun, mahirap pag-aralan ito. Yung pala, once na nakuha mo na yung pinaka-essence nito, doon mo makikita talagang ito yung pinaka-vital at pinaka-importante. Ito yung hindi alam ng mga kabataan. Yes. Hindi alam ng mga kabataan. Kaya pinapainom ko sila ng mga juices ng green dahil nandun lahat yung mga pampabata. Totoo. Nandun yung pangpaltalino. Yes. Nandun yung pang-boost ng immune system. Totoo. Pampasarap ng tulog. Hindi ka magiging magalitin. Pampatibay ng buto. At pampaganda ng muscle. Yes. At pampaganda ng lahat. Totoo. Pampalino pa ng mata. Yes. At kung malimutin ka, magiging sharp ka. Sharp ka. Totoo. Kaya lang kung minsan, lalo na yung mga kabataan, pag pinapainom ko, ako minsan binabaliwala nila eh. Totoo. Sasabihin na, naku, ang pait po. Di ba, Dok? Ganun. Kasi pag mga leaves yan pag mga dahon-dahon yan, ako sabihin ako, mapait yan, mapait, ganyan-ganyan. Yeah. Pero, napakahalaga ng ating pong mga green leafy vegetables dahil yan po ang sources ng ating pong mga essential amino acids. Ito Dok, another study po, helpful for wound healing and surgery. A study in 243 people with pelvis or long bone fractures found that those who took conditionally essential amino acids for 2 weeks after surgery had lower rates of death and medical complications than those who received standard nutrition. Alam mo Dok, gusto kong magbigay ng isang patotoo dito. Kasi when my father was diagnosed with cancer, talagang ginusing talaga ng mother ko. And I really praise God kasi 1 month pa lang talaga Dok, ang bilis talaga ng epekto talaga. So with that, kasi nag-undergo ng surgery. So parang sabi ko, teka lang, sa bone pa yon. But lo and behold, ang malakas siya. Malakas ang father ko. And I really praise God for another gift of life para po sa aking ama. Yeah, Ayun. amen. Grabe no? Sa ating mga manonood, kung meron po kayong mga komento, meron kayong personal experiences regarding sa surgery, tapos pinag-juicing nyo siya, nako, isend nyo po yan dito sa Kaalamang Pangkalusugan dahil isa pong miracle, isa pong pagmamahal mula sa ating Panginoon, ito talagang Kaalamang Pangkalusugan. Kung malunggay na nga lang natin, talbos natin kamote, saluyot natin. Something to think about. Yun Kaya pa lang meron naman tayong sariling atin. Totoo yan, Dok. Ito pa, why is protein important in your diet? Dok, may tanong ako. San ba ano ba yung mga pagkain na talagang big source of protein? Actually, siyempre may mga beans tayo. Yun. Maraming protein yan. Pero ang maganda naman, hindi natin kailangan ng heavy protein. Yes. Kasi 50 grams lang naman talaga required sa atin. Kasi minsan, akala ng tao, Sige ng kailangan sigla. natin ng sobra. Kung masobrahan ka, lalo na yung nakuha mo, di ba maraming mga nag-gym, dahil gusto nilang biglaing lumaki yung katawan nila. Yes. Kung minsan, nahihirapan yung kidney nila. Totoo, Dok. Tapos nagamit pa sila ng may steroid. Yes. Alam mo ba yung green natural steroid yan? Totoo yan, Dok. Di ba? Yeah, Talaga wala sa side atin po, effect. natural na natural. Yeah. Makikita mo talaga na kahit sa kutis mo, sa lakas mo, kitang-kita ang epekto ng ating pong mga green juices. Ako nagugulat yung nakakaano sa akin kasi yung 180 pounds ko, yung aanuhin lang ng mga tauhan ko, hindi nila maangat. Pero ikaw, kayang-kaya Pero ako, mo. nakaka-15 Repetitions repetition pa. yan. Aba, Pero sabi matindi. nga nila, sa edad ko to, ang pinopoint ko, yun lang ang sikreto ko. I am eating more on green. Ayun. And at the same time, yung kung paano makasiguro na yung amino acid ay kumpleto tayo. Ayun. Thank you so much, Doc. Ito naman po sa atin pong mga manonood. Ito yung study from Piedmont.org. A craving for protein might simply mean you're not incorporating enough into your everyday diet.
A lack of protein can cause you to feel weak, tired, and mood. Yun po yung pinag-uusapan namin ni Doc. Interestingly, a low protein level also can manifest as a sugar craving because of protein's role in regulating blood sugar levels. Ibig sabihin pala talaga, Doc, kailangan talaga natin ng protein sa Hindi, ating ang tanong ito, katawan. typical Filipino diet. Pagising sa umaga, pritong tuyo, sinangag. Itlog. Itlog. Yes. Anong klaseng amino acid ang makukuha mo dyan? Wala, Doc. Niluto mo yan eh. And Dumaan then sa instant, apoy. instant noodles. Yes. Sama na natin ang pritong tokwa, adobong tokwa. May hotdog pa. O paano natin makukuha yung amino acid dyan? Nasa berde, tsaka prutos at gulay yan. Yes. Wala. Then magtatanghalian ngayon. Anong tanghalian nila? Tinolang manok. Wala talaga, Doc. Hindi ko kayang tanggapin na nag-iisa itong... Alam mo, isang motivation na nakita ko sa buhay ko. Nung araw kasi, nung nasa Amerika ako, siyempre, sabi nung misis ko, gusto mo mag-aral? Kasi nagnegosyo ako doon. Sabi niya, kung gusto mo nung malibang ka, kasi nalugi yung una kong negosyo eh. Nag-aral ako ng respiratory. Nung nagtrabaho na ako, siyempre, na-hospital bed dyan. Kami yung nagsasuction. Yes. Kami yung nag-handle ng ventilator. Lalo-lalo na yung mga, yung ano tawag doon, yung ini-intubate. Ini-intubate. Aba. Kami yung nagseset ng machine para sa machine hihinga. Yes. Alam mo, pag nakakita ko ng mga nakahiga at mga may karamdaman, alam mo, unang naisip ko, ayoko rito. Totoo, Doc. Mag-iingat na lang ako sa katawan ko. Yes. Kesa umabot ako sa ganun yung kalagayan ko. Lalo na yung edad 70 ron, grabe. Ang itsura, ang tatanda na. Hinang-hina na. Nung nagdesisyon ako, sabi ko, magbe-vegetarian na lang ako. Pipiliin ko na lang yung kakainin ko. Kesa ganun yung maging dulo ng buhay ko. Mula pagkabata ko, nagsisikap ako. Tapos at the end of my journey, ganun yung magiging kalagayan ko. Ang sabi ko sa sarili ko, Lord, i-bless mo po ako. Aayusin ko po ang diet ko. Inayos ko yung diet ko. Ngayon, inaani ko na. Amen. Kaya malakas ka talaga, Doc. Kaya kung anong tinanim mo, Yes. huwag kang maghanap ng magandang ani. Totoo. Ayaw mong magnegosyo, ayaw maghanap buhay. Gusto mo yumaman ka, tamad ka, wala kang focus, wala kang tiyaga. Magiging pabigat ka. Totoo. Ganon din naman sa kalusugan. Ayaw mong alagaan ng katawan mo, bara-bara yung pagkain mo. Sa time na nagkasakit ka, kulang ka sa pera, ano mangyayari? Maghahanapan ka ng mahihiraman. Alam mo, Doc, no, sa atin pong mga manonood, hindi po hospital biro. ngayon, I'm sorry. Konting hospital mo lang, 100,000 na. Uy, totoo yan, Doc. Lalo na nung nagkaroon ng lockdown, mga kaibigan, 100,000. Yan po ang minimum na gagastusin nyo sa ospital. Why? Because yung mga PPE, yung mga protective na mga equipment na ginagamit po ng ating nurses, doctors, i-charge pa po sa inyo. Sasabihin ko po yan. Ganun ang nangyayari talaga, Doc. Matindi ang bakbakan ngayon sa pagpunta sa pagamutan. Yes. Kaya panghinayang. Totoo. Ay, alam mo ba ito, good news? Ayan, gusto ko yan, Doc. Gusto ko puro good news. Yes, doon tayo sa good news, Doc. Pag ang isang tao ay natulog ng maaga at kumain ng walang tinatawag na mata, it means walang kakainin may buhay, Yun. malulugi ang hospital. Totoo, Doc. Walang gagamutin. Yes. Tataas ang ekonomiya. Totoo yan. Kasi Dahil ang maraming... tinatawag na dahilan kung bakit maraming pera ang naaksaya, dahil lahat ng tao ay may mga karamdaman. Totoo. Hindi nakakapagtrabaho ng maayos. At para ma-solve natin itong ganitong problema, bakit hindi na lang natin gayahin yung diet ng mga nagtuturo sa kaalaman pangkalusugan? Amen. At para wala na tayong iniintindi, ang iintindihin na lang natin, paano kumain ng maraming gulay. Totoo, Dok. Alam mo, Ilagay mo na yung gamot mo sa gulay. Di ba, sino nga, Hippocrates ba ito? Na in the future, ang gamot mo, yung kinakain mo. Ayun. Ay natutunan Si nila. Thomas Edison. Yeah, pag kumain ka ng mga sariwang gulay, may dalang healing yan eh. Yes. Papalitan ng dugo mo ng bago. Alam mo, Dok, may naalala tuloy ako dun sa sinasabi mo na bakit hindi na lang natin gayahin yung lifestyle nung mga nasa kaalamang pangkalusugan. Tayong dalawa yun. Naku, na-stress ako. Alam mo ba, Dok, may naalala tuloy ako kasi meron akong kaibigan na palapit sa akin. Halos magkatrabaho kami dito po sa ministry, hindi po dito sa kaalamang pangkalusugan, sa ibang ministry ng mga kabataan. Tapos alam mo ba, Dok, nagulat ako. Sabi po mga kaibigan, nung kaibigan ko na yon, sabi niya,
Huwag ka na nga naglalalapit dyan kay Gladys kasi pati dito sa bahay, vegetarian na rin yung pagkain natin. Kaya ito na, Doc, ituloy-tuloy na natin dahil gusto nating ibahagi sa kanila kung ano pa po ang ibang mga amino acids na kailangan po ng ating pong katawan. Mga kaibigan, there is this question. Kasi, Doc, meron tayong mga supplements, right, na amino acids. Pero merong study. May question dito, can amino acid supplements be harmful? Here's the answers, mga kaibigan. Here are the answers. Gastrointestinal distress such as bloating, abdominal pain, diarrhea, increased risk of gout, build-up of uric acid, yung hindi natin magalaw-galaw ang atin pong mga kasukasuan dito po sa atin pong mga kamay, daliri ng paa at kamay at pati sa tuhod. Katulad din po ng unhealthy drop in blood pressure, changes in eating patterns, need for your kidneys to work harder to maintain balance. So, ibig sabihin pala, Dok, ang dami palang mga dapat na madaming magiging problema kapag mga supplements na amino acids ang atin pong in-intake. Paano kung hindi naman plant-based? Yun nga. Ito yung karamihan na, alam mo na, gusto lumaki yung katawan. Totoo. Gusto nila ng mataas na protina. Yes. Kaya kung minsan ay nagkakaroon later ng ganung problema. Totoo. Pero pag kumain ka ba ng juice ng talbos ng kamote, may harm ba yan? Ay, wala, Dok, ha? Ang sarap niyan. Pati yung yung sabaw nung nilagang mais, na may buhok ng mais, naku, ang sarap niyan. Pampaano pa yun, Dok, makakatulong yun sa kidneys natin, malilinis ang ating pong kidneys. Kaya ito na, Dok, ituloy-tuloy na po natin, mga kaibigan, glutamine ang ating pong another amino acid, which is helpful siya sa ating pong immune system. Mostly talaga po, mga Actually, kaibigan. halos lahat naman ng amino acid. Good sa immune system. Yes, that's right, Doc. Ito pa, yung good for our brain. Kasi nga, yung sa mood natin, sa mga sleep, sa digestion natin, yan po ang work ng glutamine natin. And also, it removes yung excess na ammonia which is bad po sa atin pong katawan. So, ini-excrete natin, nilalabas natin siya sa hininga natin, sa bowel natin, at sa atin pong pag-ihi. Ito naman, yung glutamic acid naman, this actually helps in our nerve cells and in the brain, sending and receiving information. So, more on sa memory natin, Doc. Ayan. So, at ito, Doc, gusto ko lang din itong i-emphasize sa atin pong mga manonood, especially sa atin pong mga magulang, na meron po silang mga anak. Bakit? Glutamic acid actually treats personality and childhood behavioral issues, treats epilepsy and muscular dystrophy, treat intellectual disorders, treat low blood sugar for people with diabetes, and prevent nerve damage in people having chemotherapy. So, ibig sabihin pala, Doc, itong glutamic acid, kailangan talaga natin siya, especially sa atin pong mga chikiting at yung mga ating kabataan. Di ba, Doc? Kasi pag minsan, bakit kaya siya may epilepsy? Naku, mukhang nabati, may mga ganun-ganun pang ibang sinasabi sila. Pero it's a medical condition dahil kulang po tayo sa amino acid. Ito pa, Doc, ano ba tong serine, Doc? Nako, lalong napakahalaga ito. Dahil alam mo naman, ito yung problema ng mga may edad na. Totoo lalo na pag yan. na-reach mo na yung 40 or 50 above. Humihina na yung metabolism, pati yung panunaw nila. Yes, nagkakaroon na ng mas maraming fat sa katawan. At also, yung antibodies natin. Ayun, for immune system ulit. Ito namang arginine natin, Doc, which reduces the feelings of hunger natin. At again, yung ating mga sleeping disorders, nakakatulong din siya. At yung depression and anxiety, nakakatulong Ang pinakamaganda doon, alam natin na ito yung laman ng ating DNA. Yes, totoo Kung yan. nilagyan mo ng tamang laman, kung ano yung kailangan ng DNA, yung ibigay, para pag-develop ng tissue at maging organ, ang DNA mo, walang tinatawag na depektibo na kalusugan ng magiging kapalit niyan. Yes, true yan. Kung ano yung nilagay mo at kung anong tinanim mo, yun yung aanihan mo. Amen. Kaya ang sabi nga, kung ano yung kinain mo, yun ang magiging dugo mo. At kung ano yung dugo mo, yun ka. Ay, totoo yun. Binasa natin kanina. Yes. Kung anong kinain mo, yun ka. Kaya tignan natin kung may alanin ba tayo sa ating katawan, mga kaibigan, because this is the function of alanin. It is a source of energy for our muscles and our central nervous system. Also, it strengthens our immune system. So, kapag kayo ay walang sipon, walang ubo, for sure, kumakain kayo ng food rich in yung ating pong amino acids. Yung Betty Kamen, one of the well-known writer ng nutrition, ang sinulat niya ay may kinalaman sa green.
Pinaliwanag niya na halos lahat ng mga amino acid nasa green. Kaya pala yung kalabaw at kambing, Ganun na lang kalakas. yun lang ang kinakain nila. Pero bakit ganun hindi naman nagkakaroon ng problema? Wala kang makikitang mga hayop na hospital. Yes. Kasi alam nilang kainin kung ano yung required sa kanilang katawan. Kaya kung ang tao ay magiging ganun din, na kung yung focus ng mga ganung uri ng mga animals, ay magiging focus din natin na matapos mo nang maintindihan na gusto ng God na ibalik ka sa original diet, kung susunod ka at gagawin mo, maabot din natin yung pamantayan na ang tayo hindi magkaroon ng karamdaman. Amen. Alam mo, Dok, naalala ko tuloy, no? Kasi ang binigay mo kasi, Dok, na example ay yung kalabaw natin at saka yung kambing. Even yung mga kabayo, ganyan-ganyan. Yes, yung tupa. Kinakain talaga nila damo. Yeah. Whereas, alam mo, Dok, nagulat ako kasi di ba uso ngayon yung nag-aalaga tayo ng mga aso, ng mga pusa. At alam mo, Dok, nagkakasakit yung mga yun. Bakit? Kasi hindi po damo ang kinakain nila. Ano na, pellets na. Yes, ang kinakain po nila ay mga may kanin na may ulam, may karne. Kaya talaga nagkakasakit din po Lalo na sila. pinapakain niya yun sa baka, pinapakain ng bone meal. Yun. At ang mga isda naman, pinapakain ng pellets. Yun. Kaya nagkakaroon ng Werlin's disease. Ang isda, alam mo yung Werlin's disease? Ano ba yun, Similar with mad cow disease. Aba. Nagkakaroon ng brain spongiform. Yung brain nila nalulusaw. Kaya nagkakaroon ng tinatawag na mad cow. Inuuntog yung ulo sa dinding hanggang sila'y mamatay dahil hindi design ng baka, napakainin mo ng Kapwa niya. bone meal. Yes. Na giniling ng mga patay na hayop kasi ang purpose ito para mabigyan ng high count ng protein. Totoo, Dok. But in realidad, hindi yun yung, ang tawag sa denatured na yun, sa protein yung denatured. Pero yung protein ng gulay o ng damo, yun yung design sa baka. Ayun. Thank you so much, Dok. Alam mo, may natutunan ako ngayon sa atin pong Basahin mga nila yung libro manonood. ni Howard Lyman. Ayun. During 1987 ko nabasa yung librong yan. Kaya nung nabasa ko yung librong yun, talagang sabi ko sa sarili ko, ayoko mag-take ng chance. Yes. Diniscuss ni Oprah yan Okay. during that time. Ayan. Thank you so much, Doc. Ito naman mga kaibigan, yung asparagine natin, which is nagsisend naman siya ng ating tinatawag na neurotransmitters natin na nagsisend ng signals. So grabe, talagang konektado talaga siya mga kaibigan sa atin pong brain. At ito pa, yung aspartic acid natin which produces energy in our body and helps send signals, again, yung chemical signals po natin sa atin pong nervous system. At ano, Doc, ang mga sources nito? Especially yung atin pong mga sprouted, yung example, yung mga munggo natin, which is, ulitin natin kasi mataas ang uric acid, so kailangan natin mga ilang hours ba, Doc? 6 hours, good enough. Ayan, 6 hours para matanggal po yung atin pong uric acid doon po sa atin pong mga mung beans or munggo beans. Okay, ito naman, yung cysteine natin which is very helpful sa atin pong normal growth rate of our hair, yung ating strands ng hair natin. At ito, Doc, kung nais nyo po na gustong ulit na gumanda ang kutis natin, pampabata ulit, ito po yung amino acid na yun. Bakit? Kasi mga kaibigan, it produces the powerful antioxidant, yung tinatawag natin na pinoproduce ng liver, which is yung glutathione natin. And also, it reduces the effects of aging the skin. Ano yung glutathione? Ano, Doc? Actually, mag-fasting ka lang, maging active yung liver pag produce ng glutathione. Ayun. Yeah, fasting is one of the best one. Ayan. Kaya yung twice a day o yung intermittent fasting ay maganda magpalakas yan ng liver. Ayun, thank you so much, Doc. Ito pa po mga kaibigan, ang epekto pa nito sa ating pong katawan, it helps in the healing after surgery or burn and protects the skin from radiation injury. And it burns fats, it burns fats and increase muscle mass. And also ito pa, yung tyrosine natin, Doc, it produces melanin, the pigment responsible for our hair and our skin color and influence the mood. And also, yung atin pong neurotransmitter. Again, at ano, Doc, yung mga sources nito? Ay nako, alam mo naman natin, puro natural. Mga peanuts na yan, seeds. Yes. Granola or... Ang dami naman natin dito sa Pilipinas na yan. Meron tayong avocado. Yeah, avocado, Yan, di ba? Yung banana natin. flaxseed. Ito pa, Doc, yung glycine natin. Build proteins needed for tissue and hormone maintenance. So kailangan natin to, especially ng mga kababaihan natin and yung mga kalalakihan natin na mga kabataan na lumalaki or tawag dito, mga puberty stage. Ayun. Support heart and liver health and improve sleep and reduce diabetes risk and reduce muscle loss. So alam mo, Doc, ang sarap kumain, lalo na pag alam natin kung ano yung sources nito. Ito pa po mga kaibigan, yung ating
ornithine, which disposes yung yung nitrogen natin, yung ating ammonia sa atin pong katawan. And also, it enhances the release of our growth hormone, di ba, Doc? Yeah. And to burn excess body fat, especially yung mga gustong magpa-slim, gustong mag-diet dyan, kung kumakain kayo ng mga green leafy vegetables, ng legumes natin, ng seeds natin, ito pong ornithine natin, mga kaibigan, ay nakakatulong. Ito pa, lastly, Doc, alam mo, Doc, ang sarap talagang pinag-usapan natin, pag-usapan. mukhang napabilis yata tayo. Baka naman binigla natin ng mga viewers natin. Hindi naman. Binigla mong inisa-isang biglaan yan. Alam mo, Doc. Pero konting tutok lang po dahil talagang importante talaga. Yes, totoo na dapat yan, Doc. mabigyan natin ng tinatawag na, kung tawagin ng pasada. Yes. Pero maganda nito talagang bigyan natin din. Totoo, Doc. Yeah. Next time, ibibigay po namin sa inyo yung talagang pinaka-sources natin na ano ba yung mga pine-prepare natin na pwedeng, kasi pag minsan, Doc, di ba, sobrang pait talaga ng mga Pero natin, napakarunong gulay. ng Panginoon Alam mo kung bakit? Yung binanggit dun sa page 92 ng aklat nito, na yung fruits, nuts, grains, and vegetables contain all the food elements that the body need. Yun yung nabigay sa akin ng idea na by faith, na sinabi ng Panginoon, anak, yan ang kainin mo. Yes. Lahat ng sustansya, nandun na. Hindi na ako hihirit pa. At doon ko napatunayan na pag nag-vegetarian ka, lalo na kung tama yung pamimili mo ng mga pagkain papasok mo sa katawan mo, walang kulang. Amen. Supplyan ka. Yes. Kailangan lang, marunong ka lang magtanim at kumuha ng matabang lupa na yung matataniman para yung kanyang sustansya ay ma-absorb through photosynthesis at makatulong sa pagpapalusog ng katawan. Amen. Thank you so Pero much, ang Doc. pinakamaganda dun yung pagiging masunurin. Oo. Kasi, Doc, kung hindi tayo sumunod sa 8 laws of health, sa atin pong mga manonood, kung walang pagsunod sa 8 laws of health, kung walang pagsunod dito po sa kaalamang pangkalusugan actually promotes Councils on Diet and Foods, Ministry of Healing, Healthful Living, the Ministry of Health. Tama ba ako, Doc? Yeah. Ayun. Parang nagkamali yata akong the Ministry of Health. Healing Wonders. Healthful living. Yun, healthful living. Ayan. So, ang dami nating mga sources na dapat ay sinusunod natin para tayo po ay magkaroon po ng magandang pangangatawan at higit po sa lahat, yung binanggit ni Doc na obedience of the law. Yeah. Kasama yun doon. Kaya yung health and home, kaya pinagsama yan, hindi magiging masaya ang tahanan kung walang kalusugan. Totoo. Kaya meron ding health and happiness. Yes. Kaya merong healthful living na libro tayo. Totoo. Dahil ang karugtong niyan, magkakaroon ng masagana at masayang pamumuhay dahil ang kalusugan ay siyang tanging prioridad, na tanging kayamanan, na ibig ng Panginoon na ma-enjoy ng mga taong kanyang nilalang sa sanlibutan. Amen. Kaya binigyan tayo ng napakaraming aklat na dapat nating napag-aaralan para hindi tayo madaya at malito sa panahon na ating kinabubuhayan. Kaya nga mission ng ating Panginoon, His mission is to give it back, complete restoration, not only in health, but perfection of Christian character. Amen. Na yun yung essence ng gospel na binanggit dun sa page 31 ng Councils on Health. Kaya binanggit nga sa Christ Object Lessons, page 69, when the character of Christ perfectly reproduced within God's people, then He will come to claim them as His own. Amen. And that's what this ministry is all about. We need to allow ourselves to follow exactly with the protocol of God and be able to develop a quality health and to find a way to build the right relationship before God. And that's what this ministry all about. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, huling hirit po sa ating amino acid kasi ang ganda ng mga sinabi ni Doc, itong proline natin which is again for immune system natin at ang sources, our green leafy vegetables. Alam mo, Doc, ang bilis ng oras natin, ang bilis din na sa totoo lang mga kaibigan, ang sarap pong mabuhay kung alam natin kung paano ingatan ang buhay na ipinahiram at pinagkaloob sa atin ng atin pong Panginoon. And ngayon po sa atin pong pagtatapos, nais po naming ibahagi po sa inyo ang nakasulat po sa Councils on Diet and Foods. One of the strongest temptations that man has to meet is upon the point of appetite. In the beginning, the Lord made man upright. He was created with a perfectly balanced mind, the size and strength of all his organs being fully and harmoniously developed. But through the seductions of the wily foe, the prohibition of God was disregarded, and the laws of nature wrought out their full penalty. Sa atin pong pagtatapos, tayo po'y mananalangin kasama po ni Doc Tam.
Dakila namin Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat na sa kabila ng kaguluhan at napakarami ang nasa pagkaalipin ng karamdaman, ay patuloy po ninyong ipinapadala ang liwanag na tanging kasagutan, lalo na sa pangkalusugan, na ito yung bahagi na dapat na mabigyan ng daan at maraming kaluluwa ang maabot at makalaya dito sa tinatawag na sumpa ng karamdaman. Pagpalain niyo po ang programang ito at ang lahat ng mga namumuno sa aming iglesia, lalo-lalo na ang aming mga taga-subaybay na patuloy na nakikinig tungkol po dito sa bahagi na kung paano namin lubusang maingatan ang aming mga pangatawan at aming kilalanin, Panginoon, na hindi namin kaya sa aming sariling kapangyarihan, na tanging kayo lamang po, Panginoon, ang merong kakayanan upang aming pagtagumpayan ang lahat-lahat po ng mga bahagi na dapat naming mapaglabanan. Panginoon, tulungan kami sa isang napakatinding labanan, kapangyarihan ng panlasa na maraming mga tao ang naaalipin na ang dahilan ay sa kadahilan ng kulang sa kaalaman. Patawarin niyo rin kami sa aming mga pagkukulang at lagi niyo kaming daluyan ng kaliwanagan na nanggaling sa kaitaasan at patuloy niyo po kaming pagkalooban ng kalusugan at aming maisaayos, Panginoon, ang aming pamumuhay na bago dumating ang aming Panginoon ay makapaghanda kami lahat at kami ay makasama diyan sa iyong lugar na inihanda sa iyong mga anak. Tulungan kami at lahat ng mga nakikinig ngayon na kami ay magkaroon ng isang pagpapahalaga at kaisipan na walang tanging kayamanan na aming masusumpungan anumang bagay sa libutan, kundi ang tanging kayamanan na dapat namin lagi ng pagsikapan ay magkaroon kami ng pagpapahalaga at mahalin ang aming Panginoon at aming mahalin ang aming mga kapitbahay at ang aming mga nasa kapaligiran na makilala ang Panginoon dahil kami ay nakitaan ng halimbawa na katulad ng larawan ng aming manlalalang. Marami pong salamat, Ama, at patuloy niyo kami patnubayan sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli po mga kaibigan, subaybayan niyo po kami 4:00 pa rin po ng hapon dito po sa Hope Channel North Philippines. Ito po si Gladys Panuelos, kasama pa rin po si Dr. Mateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.